Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Department of Justice handa ng kasuhan ng mag-asawang Diskaya kahit paikanta nila o hindi ang kanilang mga nalalaman sa flood control scam. Ilang kasong may kinalaman sa Farmally scandal noong kasagsagan ng pandemya, pinababawi ng ombudsman para masuri ulit. Kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sisilipin. 50% o kalahati ng mga Pilipino pabor na mapanagot sa ICC si dating Pangulong Duterte base sa survey ng social weather stations. Davao Oriental, isinailalim na sa state of calamity kasunod ng pagginig ng lindol. Pangulong Bongbong Marcos bumisita at nagbigay ng ayuda sa mga nilindol. Undersecretary ng DOTR na may-ari ng sasakyang nasangkot sa road rage pinagpapaliwanag na nakita mo ng driver si Nisante. VIP kami, ginanong kami dito, nabagal namin yan. At ating balikan ang mga humakot ng parangal sa 21st Cinemalaya Awards. Nakahanda na ang DOJ para kasuhan ng mga sangkot sa flood control scandal kabilang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Yan ay kahit hindi pa raw nila ibunyag lahat ng nalalaman nila sa korupsyon sa mga maanumalyang proyekto. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. May timeline na ang Department of Justice sa pagsasampa ng kaso laban sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya at sa iba pang sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DOJ Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida, tuloy ang kaso sa mga susunod na linggo kahit wala pang formal na tell-all affidavit ang mga Diskaya. The timelines is already set. We will build the cases based on the evidence we have. But what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Sa ngayon, protected witnesses ang turing sa mga Diskaya at sinusuri na ng DOJ ang case build-up at evaluation para sa kanilang witness protection program. Una nang sinabi ng abogado ng mga Diskaya na nagsumiti na sila ng tell-all. Pero ayon sa DOJ, wala pang ganyan. Hanggang ngayon ho, wala pa po tayo estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. Yung tell-all. Ito po ang masusiring pinag-aaralan. Ito na ba kasi ang kailangan pong mapag-aralan dito mismo ng kagawaran ay may good faith ho ba? Diba? Talaga bang inilalahad niya o siya ay nagiging selective lang? Sabi naman ni State Prosecutor General Richard Fadulion, mag-tell-all man o hindi ang mga Diskaya, pwede na silang kasuhan. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang din daw kung kwalipikado bilang state witness ang mag-asawang Diskaya kung maisampa na ang kaso. Tumanggi ang ahensya na idetalye ang mga kasong isasampa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure para sa posibleng pagsasampa ng kaso sa mga susunod na linggo pagkatapos ng preliminary investigation. Samantala, dumalo si Curly Diskaya sa pagdinig ng kanilang habeas corpus petition sa Pasay Regional Trial Court. Ayon sa kanilang abogado, binigyan sila ng korte hanggang Miyerkules, October 15 para magsumite ng memoranda bago ilabas ang resolusyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaugnay ng balitang yan, 15 reklamong isasampa ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman kaugnay ng anomalya sa flood control. Inununsyo po yan sabay sa panunumpa ng bagong Special Advisor na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Ayon sa ICI, aabutin hanggang isang buwan bago sila muling makapagsumite ng rekomendasyon sa Ombudsman. Sa ngayon, mahigit 4 na ang ghost flood control projects na ang sinumite ng DPWH ang iniimbestigahan ng Independent Commission. We have to prioritize, So as of now, we are focusing dun sa yung flood control, But any report naman that will be coming, whether it's farm to market, convergence, i-compile namin yan so that once na naayos na yung processing ng yung flood control projects, then we will look into the other kasi all infra naman yung mandate ng ICI.
Susuriin ulit ng ombudsman ang kontrobersyal na Formally scandal. Kabilang sa sisilipin ay ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na COVID-19 supplies deal noong kasagsagan ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Iniutos ni bagong Ombudsman Boying Remulla na i-withdraw ang ilang kasong inihain sa Sandigan Bayan kaugnay sa kontrobersyal na Formally. Gusto raw ni Remulla na muling bisitahin at pag-aralan ang mga kaso na una niyang sinabing tila na baon o kinalimutan na. Partikular na pinababawi ng Ombudsman ang mga kasong hindi pa sumasalang sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Because I want to re-evaluate the cases. I want the Sandigan Bayan to have a good grasp of the cases immediately during the start of my term here. There may be some details lacking for the cases to be more effective and more pointed in theory. Mula August 2021 hanggang January 2022, nagdaos ng 16 na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee para busisiin ang higit 10.85 billion pesos na halaga ng mga kontratang nasungkit ng Formally para sa COVID-19 supplies sa kasagsagan ng pandemya. Ang nooy chairman ng komite na si dating Senador Richard Gordon ang nanguna sa investigasyon. Balak daw hingi ni Remulla ang tulong ni Gordon. Pwede naman kasi nagsisilbing complainants. Even in their individual capacity of Filipinos, we should honor their complaints. Kaya patatawag natin kasi sayang naman yung years and years of experience na meron sila at yung kanilang pagtingin sa kaso. Wala pang tugon si Gordon kaugnay ng issue. Sinisikap din daw ni Remulla na agad na maisaayos ang anyay mabagal at hindi coordinated na sistema sa ombudsman na nakaapekto rin sa paghawak sa Formally cases. I noticed kasi the way that the structure of this office is, or the way it was running before, parang everybody was in the dark. It was not working as a complete team. Sa ngayon, hindi na raw bababa sa 6 hanggang 8 ang mga isinampang kaso laban sa Formally. 2 riyan ang may arraignment na at hindi na raw kasama sa mga pinababawi ng ombudsman. Sa tanong kung posibleng madawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte pati na kung madadagdagan pa ang mga kakasuhan, iginiit ni Remulla na magdedepende pa ito sa mga mapapatunayan sa mga kaso. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Isa sa bawat 2 Pilipino gustong mapanagot si dating Pangulong Duterte sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court or ICC. Base po sa isang bagong survey ng SWS. Tiyempo paglabas ito sa buwelta ng palasyo sa banta ni Congressman Pulong Duterte na pananagutin niya ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Dapat nga bang panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng patayan sa madugong war on drugs? Kung ang pinakabagong survey ng Social Weather Stations ang pagbabasihan, pabor dyan ang karamihan ng Pilipino. 50% ng 1,500 Filipino adults ang nagsabing agree sila. Katumbas yan ng 7 sa bawat 10 Pilipino, habang mas kaunti o 32% ang hindi pumabor na mapanagot si Duterte. Kinomisyon ng Strat-based group ang survey na ginawa noong September 24 to 30. Ilang araw lang yan matapos i-postpone ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing ni Duterte dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Ayon kay Strat-based President Dindo Manhit, dumami ang bilang ng mga Pinoy na gustong mapanagot si Digong dahil sa mga ulat sa kaso. Just a month after the arrest, mga April, nakita namin yung numero was 20. Ito yung natural base ng concern na ito, na dapat may panagutin sa pagpatay. Ayon pa sa survey, Visayas ang may pinakamaraming pumabor o 54% na mapanagot ang dating Pangulo. Sinundan niya ng Metro Manila na 53%, habang pinakakaunti o 39% ang Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Lalakas pa yan pag nagpatuloy yung case sa ICC, lumabas ang mga ebidensya, makita natin magsalita ani ang mga witnesses
or mga affected individuals or families. Nitong Biyernes lang nang ibasura ng ICC ang hiling na interim release o pansamantalang paglaya para sa dating Pangulo. Giit ni Professor Manhit, posible ring makaapekto yan sa mga susunod na survey. Information na patuloy na sinishare na illegal ang pag-arrest, matanda na, nakapreso pa, kawawa naman, solo doon, walang kasama. Diba? So may mga ganong disinformation na nangyayari at dahil doon, nagkakaroon ng sympathy. Matapos naman hindi payagan ang interim release ni Duterte, nagpapala ang anak niyang si Davao City Congressman Paulo Duterte na mananagot daw ang aniyay kumidnap sa kanyang ama. Binanatan niya ng palasyo. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi pa man nakakabangon, muli na namang niyanig kaninang madaling araw ng aftershock ang Bogos City sa Cebu. At live mula sa Bogos City, nasa frontline ng balita si Jan Arawa ng News 5 Visayas. Jan, may mga panginig pa ba ngayong gabi? Mula kaninang alas 6 ng gabi hanggang sa mga oras na ito ay nakaramdam tayo ng mga pagyanig. Ito yung mga maliliit lamang na mga aftershocks. At dahil nga sa patuloy na mga pagyanig na nararamdaman natin dito sa Cebu, ay ramdam din ng mga Cebuano ang trauma na dulot ng kalamidad. Pasado alauna kaninang madaling araw, muling niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Bogos City, Cebu. Sa lakas, hinig ang pagkalansing ng mga yero at bakal sa bahay na yan. Sa isa pang video, nakunan ang malakas na pag-uga sa isang bakuran. Sa downtown Cebu City, nagsiputukan ang mga linya ng kuryente matapos ang lindol. Sa may IT park naman na tinaguri ang call center capital ng syudad, nagsilabasa ng mga empleyado mula sa kanilang mga gusali. Ang iba naman agad na rescue matapos magka-panic attack. Mabilisan namang inilikas ang mga pasyente at empleyado mula sa ospital na ito. Ayon sa FIVOX, tumagal ng 10 segundo ang pagyanig. Naitala ang epicenter nito sa Bogos City pa rin. Very minimal chance of having that kind of magnitude again. Kasi nailabas niya na po yung 5.8. Sa inisyal na assessment ng lokal na pamahalaan, wala pang naitatalang pinsala sa mga gusali matapos ang lindol. Samantala, ang mga Cebuano namang nasa tent city sa Bugo, takot at pangamba ang bumabalo tuwing gabi sa takot na muling pagyanig. Na-trauma kami, lalo na ang mga bata. Parang sumabog ang ilalim ng lupa. Konting pagyanig, karatel na kami. Sa dalampasigan naman ng Bogos City, dumagsa ang mga patay na isda. Hindi patukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Ang baho na ng amoy. Yung mga tao ba parang magka-anxiety na. Lord, tama na. Sa bahagi naman ng San Remigio, bumigay ang kalsada sa harap ng isang paaralan na nagdulot ng malaking sinkhole. Natatana ng DILG ang mga LGU na magsagawa ng structural evaluation sa mga bahay at gusali na apektado ng lindol. Ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga biktima ng lindol. Balik sa iyo. Maraming salamat at ingat kay Jan Arawa. Higit 200 pamilyang apektado ng magkasunod na sunog at lindol sa Davao City. Siksikan sila ngayon sa evacuation center. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Rainiel, anong tulong nang naiabot sa mga evacuee? Mayan, kanina nga ay may mga nagpadala na ng hot meals, hygiene kits at maging yung mga damit. Pero ngayon, ang pinapaghingi pa ng tulong nitong ating mga kapatid na evacuee ay ang pagkain at malinis sana na tubig. At bukod nga riyan, ay nagsisimula na rin na magkahawaan itong mga evacuee rito ng iba't ibang sakit, lalo na nga yung mga bata, partikular na yung ubo, sipon at lagnat. Kanina kasing tanghali, ay bahagya ng sumisikat na matindi yung araw at pagdating naman ng gabi ay pumataklang ng bahagya itong ambon bagay para nga magkaroon ng alimuom o singaw sa ilalim. Kaya naman maalinsangan na talaga yung panahon sa evacuation center. Nilamon ng malaking apoy ang bahay ng 200 pamilya sa Davao City noong October 2. Mula noon, dito sa evacuation area muna namamalagi ang mga nasunugan.
Pero isang linggo lang ang lumipas, serye ng malalakas na lindol naman ang yumanig sa kanila. Ang 77-year-old na si Nanay Berna, higit isang linggo nang walang maayos na tulog. Patuloy raw siyang minumulto ng naranasang sunog at mga lindol. Mahirap, mahirap. Takot daw. Iwan, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang akala ko matapos na ang kalibutan. 2 bahay na ang pinadapa ng mga pagyanig sa Davao City. Ang 2-story house na ito sa isang subdivision, nagkadurog-durog na lang. Ligtas naman ang 6 na nakatira rito. Although there's a total wreck, there's damage there, huge losses, but the important thing is buhay kami. Isang paupahan din ang bumigay. 10 naninirahan dito ang nagtamo ng sugat at galos dahil sa nagbagsak ang kahoy. Sabay nung pagbuo ng hagdanan na sabay ako, din pagkatapos natapakan ko yung pako. Ipinag-utos na ng Davao City Government ang inspeksyon sa lahat ng mga gusali at infrastruktura na nakitaan ng bitak. Kanselado rin ang klase sa buong lungsod ngayong araw. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga bangus cage operator, lalo't pinangangambahan nila ang posibilidad ng tsunami. Ang milyong-pisong industriya kasi ng bangus, inaasahan ang harvest season ngayong buwan. Mean, ang City Social Welfare and Development naman dito sa Davao ay magbibigay na nga ng libreng debriefing para makaalpas na itong ating mga kapatid na nakararanas pa rin ng trauma dahil nga sa serye ng mga lindol. At pasado 9:00 ngayong gabi, Mean, ay nagdeklara naman ng state of calamity sa buong probinsya ng Davao Oriental. Mean. Alright, maraming salamat at ingat kayo ng inyong team, Rainiel Pawid. Nangako ng tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naepektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Bumisita roon ang Pangulo at pinag-utos ang pagtatayo ng mga modular center units. Ania sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Manay District Hospital sa Davao Oriental. Isa ito sa mga higit na napinsalang infrastruktura sa magnitude 7.4 na lindol sa probinsya nitong Biyernes. Nagsibagsakan ang mga kisame nito at bitak-bitak ang mga pader. Matapos dito, dumiretso si PBBM sa Manay National High School sa Barangay San Ignacio. Nakakordon na ang gusali ng paaralan habang nagpapatuloy ang assessment sa naging pinsala rito. Sunod niyang pinuntahan ang nasirang evacuation center sa bayan ng Tarragona. Ang mga naapektuhan tuloy ng lindol, pansamantala munang nananatili sa mga tent sa labas ng munisipyo. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo ang pagtatayo ng modular center unit. We have the tent cities, but we will change the tent cities into the modular shelters that we have found to be mas matibay, mas komportable. We will have to find a place na maganda naman ng kanilang lagay. Sinabi rin ng Pangulo na magbibigay ng tulong pinansyal ang kanyang opisina. Makakatanggap ng 10,000 piso para sa mga residenteng nasiraan ng bahay. Magbibigay rin ang Office of the President ng 50 million pesos sa probinsya ng Davao Oriental. Makakatanggap naman ng 15 million pesos ang mga munisipalidad ng Manay, Banay-Banay at Lupon. 10 milyon sa Mati City, munisipalidad ng Tarragona, Baganga, Boston at Katiil. 5 milyong piso sa Caraga at San Isidro at 3 milyong piso sa Governor Generoso. Ayon sa Pangulo, magkakaiba ang halaga depende sa pangangailangan ng bawat lugar. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin... Kasabay nito, namigay rin ang Department of Social Welfare and Development ng hot meals at food pack sa mga apektadong residente. Sa Mati City, higit 30 pamilya mula sa Coastal Road ang nagtayo na ng mga tent sa gilid ng kalsada. Hindi muna sila babalik sa kanilang mga bahay dahil sa takot sa mga aftershock. Ang aking ginawa, nilagay ko lang sa ligtas na lugar ang aking pamilya dahil sa banta ng tsunami. Panawagan nila sa mga kinauukulan, mga trapal, pagkain, tubig na maiinom at mga gamot. Nananawagan ako na kahit trapal lang na masisilungan namin. At konting bigas na din para sa aming pangkain. Nangako naman ang Pangulo na magtatayo ng modular tent para sa mga apektado ng lindol sa Davao Oriental. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
Hinabol at binugahan na naman ng tubig ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Gagagawa na naman yan ng mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa aerial footage na ito, makikitang nakabuntot ang China Coast Guard Vessel 21559 sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Pagbuaya malapit sa Pag-asa Island kahapon. Nakabukas ang water cannon nito at nang makalapit, makikitang sasalpukin ng CCG vessel ang barko ng BFAR. Pero agad nakaliko ang BRP Datu Pagbuaya. Sa isa pang anggulo, kitang nanghahabol ang CCG vessel. Nakalayo man ang BRP Datu Pagbuaya, binomba pa rin ito ng tubig. Pati ang isa pang CCG vessel ng water cannon din. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaroon ng minor structural damage sa barko pero wala namang nasugatan. Pero hindi pa dyan natapos ang pangaharas ng China. Dumating din ang Chinese Maritime Militia at nagkasa ng dangerous maneuver sa isa pang BFAR vessel na BFAR Datu Bangkao. Winotter cannon din yan ng Coast Guard Vessel 21559. Wala namang napinsala. Yun nga lang, hindi pa nakontentong CCG at sumugod pa sa ikatlong BFAR vessel. China Coast Guard 21559 again, conducting dangerous maneuver and using its water cannon against BRP Datu Sanday. So all in all, there were 3 BFAR vessels that were subjected to water cannon. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamalapit ipinwesto ng mga barko ng China sa Pag-asa Island at pasok na pasok sa ating teritoryo. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yes, very close to Pag-asa Island. Ayon sa PCG, misyon ng mga BFAR na proteksyonan ng mga mangingisdang Pinoy bilang bahagi ng programang Kadiwa para sa bagong bayanihang mangingisda. Pero tinapatan sila ng 5 barko ng Chinese Coast Guard at higit 15 militia vessels. Sa pahayag naman ng China, pinaalis nila mga barko ng Pilipinas na iligal na pumasok sa kanilang teritoryo. Kinundinan naman ng Amerika, United Kingdom, Japan, Australia, New Zealand at Finland ang ginawa ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Timbog ang 4 na suspect sa tangkang pagpuslit ng mga smuggled na sigarilyo sa Iligan City. Kabilang sa nahuli ang isang menor de edad at isang aktibong pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pinalabas ang sasakyan at pinadapa ng mga pulis ang lahat ng sakay ng pickup na yan nang maharang sa Iligan City, Lanao del Norte. Hindi raw huminto ang pick-up at nagtangka pang tumakas ng unang masita ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. At nang ma-corner, doon na tumambad ang kahong-kahong hinihinalang smuggled na sigarilyo. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga nito. Arestado ang 4 na lalaki, kabilang na ang isang aktibong pulis at isang menor de edad. Bukod sa mga smuggled na sigarilyo, nakumpiska rin ang isang baril at mga bala na nakarehistro na pagmamay-ari ng PNP. We are now investigating the police officers' involvement and rest assured we will not protect our own if the law has been violated. Mahaharap ang mga naarestong sospek sa reklamong resistance and disobedience, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Customs and Anti-Smuggling Law. Dinala naman sa Women and Children Protection Desk ang kasama nilang menor de edad. Sa isa pang operasyon kontra smuggling, nahuli ng HPG ang isang truck na puno rin ng mga smuggled na sigarilyo sa Basay, Negros Oriental. Tinatayang higit 20 million pesos ang halaga nito. Patuloy naman ang pagtugis sa mga nakatakas na sospek. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May Book 2 na ang kapatid seryeng Totoy Bato. Ipinakikilala sa Book 2 sina VMX star Angelica Hart bilang si Piera at showbiz icon Jano Gibbs bilang engineer Arco Perez. Ang karakter ni Jano ang magpapahirap kay Kiko Estrada aka Totoy Bato. Parang Ronaldo Valdez nga raw ang looks ni Jano sa tindig at bitaw ng mga linya. Gabi-gabing sumubaybay sa aksyong serye dito sa TV5, 7 p.m.
Noon pa naman sinasabi sa akin ni Boss Vic na, hey, Jano, you know, with your age and dapat actor ka na. Mag-transition ka na. So, I guess this is the time. It's funny and it's touching to see when I watch my playback, pag-playback na, daddy ko na to, nakikita ko. So, it's heartwarming. Narito na ang mga nagwagi sa intense at kakatapos lang na 21st Cinemalaya Festival. Itinanghal na Best Film for Full-Length category ang Bloom Where You Are Planted. Wagi naman sa Short Film category ang The Next 24 Hours. Panalo namang Best Actor at Actress sina Jojit Lorenzo at Maylene Dizon. Sila ang bida ng habang nilalamon ng Hydra ang kasaysayan. Ang co-star nilang si Nanding Joseph ang Best Supporting Actor. Emosyonal ring nanalo si Rochelle Pangilinan as Best Supporting Actress. Para yan sa Child Number 82 na tinanghal ding Audience Choice for Full-Length category. Habang Best Ensemble Cast ang nakuha ng queer-themed film na Open Endings. Inalayan ng queer community ng isa sa mga bidang si Janela Salvador. Mapapanood din natin siya soon dito sa TV5 sa seryeng What Lies Beneath. Sample pa lang yan ng mga pasabog ko pang chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, panukalang 2026 national budget lumusot na sa Kamara nang walang pondo para sa flood control. Driver ng DOTR Undersecretary na nasangkot sa road rage, humarap na sa LTO. At Chris Aquino, proud na shinare na into singing ang kanyang bunsong si Bim at may volunteer coaches pa. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lusot na sa Kamara ang panukalang higit 6 trillion pesos na 2026 budget. Tuluyan na ring tinanggal sa pondo ang alokasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Pero inaalmahan naman ng ilang kongresista ang pagpapanatili ng 200 billion pesos na unprogrammed funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa botong 287 na kongresista, aprobado na ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Ibinida ni House Appropriations Chairperson Mika Swansing na wala na silang inilagay na pondo sa flood control projects. Tuluyan na kasi nilang inilipat ang malaking bahagi ng higit 255 billion pesos sa tatlong pangunahing sektor. Kabilang dyan ang dagdag na 56.6 billion pesos sa edukasyon, 90.7 billion pesos sa kalusugan at 53.7 billion pesos naman sa agrikultura. Dahil sa karagdagang ito, 1.28 trillion pesos na ang magiging budget ng Department of Education sa 2026. Ito na ang pinakamataas na budget ng DepEd sa kasaysayan. Nakamit din ito ang target ng pamahalaan na maglaan ng 4% ng Gross Domestic Product o GDP sa edukasyon. Sa kabilang banda, 12 kongresista naman ang bumotong hindi pabor sa panukalang budget. Kabilang dyan ang Akbayan Party List, Makabayan Bloc, Mamamayang Liberal Party List, pati na sina Congressman Kakabag-Aw, Edgar Erice, Crisel Lagman, Leandro Leviste at Paulo Marcoleta. Ilan sa kanila ang tinutulan ng pondo dahil na rin sa hindi pagtanggal ng higit 200 billion pesos na unprogrammed appropriations na kinakastigo ng karamihan sa minorya. Hindi pa rin natutuldukan ang korupsyon. Hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Hindi lang dapat ito i-zero, kundi dapat ay no
wala na dapat ang program fund sa General Appropriations Bill. Naging pugad tuloy ito ng mga ghost, substandard, and overpriced projects. Giit naman ng Makabayan Block, pagpapatuloy lang sa anilay corrupt na pork barrel system ang inaprubahang pondo. Hindi raw ito pagbabago kundi pagpapalakas anila ng sistemang korupsyon na pinapayaman ang mga political elite. Pero ayon kay House Speaker Boji D, malinaw na may transparency ang bawat proseso sa pagpasa ng budget. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim. Sa ilalim nito, walang naitago, wala ring tinago, at walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya naman, tinira ang aniyay milagrong nangyayari sa Bicameral Conference Committee kapag pinagsama na ang bersyon ng Senado at Kamara sa national budget. Kaya dapat daw isa publiko pati ang sesyon ng Bicam. Sayang at sinayang ang pagkakataon na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Trust remains a big word for all of us. Bagay na tiniyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na isusulong ng Kamara. We will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tumungtong na sa higit 120,000 ang tinamaan ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit sa bansa ngayong taon. Mas mababa naman ang numerong yan kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero babala ng DOH, kahit wala pang outbreak ay hindi dapat maliitin ang mga ganitong uri ng sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Biyernes nang mapasugod sa isang paaralan sa San Andres Bukid sa Maynila ang health worker na si Jean. Nakatanggap kasi siya ng tawag na nilalagnat daw ang 9 na taong gulang niyang apo. Pero ang simpleng lagnat, tila humawa pati sa iba pa niyang apo. Tinawagan na kami ng teacher na nagsusuka na, tapos nilalagnat na rin. Yung gumaling yung isa ko naman pong apong 2 years old ang meron. Siya naman po yung nilalagnat ngayon. Sa lungsod ng Maynila, nakapagtala agad ng 24 na tinamaan ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit noon lang nakaraang linggo. Sintomas ng trangkaso ay lagnat, sipon, ubo at pananakit ng katawan. Kadalasang tinatamaan nito ay mga bata, lalo na yung mga mahihina ang resistensya. Bagamat wala pa raw dapat ikabahala sa naitalang influenza cases, ayon sa Manila Health Department, kailangan pa rin daw na mag-ingat. Hindi siya umabot sa threshold. Yung say threshold, meron tayong dun sa morbidity graph namin, tinitingnan namin pag umabot na rin sa parang mark. May mga marking kasi pag lumakpas na rin morbidity, tapos outbreak, mga ganun siya. So ngayon, hindi naman siya alarming. Pero for the past few weeks, syempre dahil rainy seasons, talagang medyo tumaas tayo nun. Pag pinabayaan, it may lead to pneumonia, bronchitis, kaya kailangan seek medical consult din. Ang naitatalang kaso ng influenza-like illnesses ang unang dahilan ng Department of Health sa pag-aanunsyo ng 2 araw na class suspension sa buong Metro Manila. Pero kalaunan, nilinaw ng DepEd na isa ring dahilan ng suspensyon ang disaster preparedness para sa mga sakuna, partikular na ang sunod-sunod na lindol sa bansa. Nag-utos na rin kasi ang kagawaran para magsagawa ang mga DepEd Regional Office ng assessment para siyasatin ang kanilang gusali at classroom. Kalakip ng class suspension, maaaring magpatupad ng online classes ang mga paaralan. Sa datos naman ng DOH, bumaba pa ng 8% ang influenza-like illnesses sa buong bansa sa unang 9 na buwan kumpara sa parehong period noong 2024. Pero mainam pa rin daw ang pag-iingat at paghandaan ang pagkalat ng iba't ibang sakit. Ito kasi yung panahon ng ating flu season. Taon-taon po mula Hunyo hanggang Nobyembre, yan po yung panahon ng tag-ulan. Magkakasama yan nung dengue, nung lepto, nung ating waterborne diseases. So yung ginawa ng DepEd is actually a sound precaution. Pag-iingat na rin po yan. Paalala ng mga eksperto, mahalagang turuan ng mga bata ng proper hygiene at sneezing etiquette para di magkasakit o makahawa sa iba. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, asahan ng maalinsangang panahon na may biglaang ulan sa hapon. Meron ding binabantayang low pressure area.
Malayo pa naman yan sa lupa ayon sa Pag-asa. Sa ngayon ay katamtaman pa ang tsansa nitong maging bagyo na tatawagin nating Ramil. Sa forecast ng Metra, posibleng sa Huwebes o Biyernes ay nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Nakikitang lalapit ito sa Northern Luzon pero posible pang magbago ang forecast. Samantala, easterly winds ang magdudulot ng maalinsangang panahon bukas sa bansa. Yan ang magpapaulan umaga pa lang sa Palawan. Sa tanghali o hapon naman posibleng umulan sa Mindoro Island at ilang lugar sa Kabikulan, Central Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa rin na umulan dito sa Metro Manila simula tanghali. Susunod, driver ni DOTR Undersecretary Ricky Alfonso humarap na sa LTO matapos masangkot sa road rage. At balikan natin ang star-studded with marami pasabog na concert ng Cup of Joe. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Humarap sa LTO ang driver ni Transportation Undersecretary Ricky Alfonso na nasangkot naman sa road rage. Kahit bawal, nabis rin gumagamit ng protocol plate at blinker ang USEC. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa viral video na ito, kitang nagtatalo ang driver ng F-Truck at driver ng SUV sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Namamagitan naman sa kanila ang mga traffic enforcer. Ginitgit kami, dalawa eh. VIP kami, gilan yung kami. Nag-ugat daw sa gitgitan ang pagtatalo. Hindi kita sa video pero ayon sa F-Truck driver, sinaktan siya ng driver ng SUV. Sinaktan niyo ako. Pare, VIP, wag kang ganon. Hindi, VIP. Paulit-ulit na binabanggit ng SUV driver na VIP ang kanyang sakay. Hindi kasi VIP yung dala namin, naka-blinker na kami ha. Makikitang may plakang number 10 ang sasakyan. Nakalaan niya sa mga mahistrado ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General. Nakarating sa Department of Transportation ang viral video. Sa kanilang investigasyon, napag-alamang si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso ang nagmamayari ng sasakyan. Kasunod ng insidente, ipinag-utos ni Acting Transport Secretary Giovanni Lopez ang pagbawi sa protocol license plates ng mga opisyal ng DOTR at attached agencies. Pinagpapaliwanag din ng ahensya si Yusek Alfonso at ang kanyang driver kaugnay sa paggamit ng number 10 na plaka at blinkers. Meron lang naman na mga qualified na ahensya na dapat gumagamit niyan, hindi individual o government official. Yung mga hindi authorized na gumamit niyan, tigil-tigilan nyo na ngayon. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver ng SUV. Sinesante na rin daw ni Yusek Alfonso ang driver. Isinuko na sa Land Transportation Office ang SUV na may protocol plate. Humarap na rin sa hearing sa LTO ang driver ng SUV. Nagbabala naman ng LTO sa mga gumagamit ng protocol plates kahit hindi otorisado. May napansin kasi ako ng mga gumagamit na mga protocol plates na parang replika o ano ng protocol plates. Medyo mahigpit ako dyan. Pagka nakakita kami, yan sinaano ko sa law enforcement natin, yung mga plaka na hindi authorized, kahit protocol plates, temporary protocol plates, hindi allowed yan. Huli yan. Pag pinag-aaralan namin ngayon sa legal kung paano i-impound. Wala pang pahayag si Transportation Undersecretary Alfonso kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 6 hanggang 7 sa kada 10 Pilipino ang hindi kontento sa performance ng administrasyon sa usapin ng pagmahal ng mga bilihin at korupsyon. Base sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, 69% ang disapproval sa performance ng gobyerno tungkol sa paglaban sa katiwalian. Buwaba rin sa 17% mula sa 28% noong Hunyo ang approval rating. Dumami naman ang mga undecided. Sa usapin naman ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bahagyang bumaba ang bilang ng mga hindi natutuwa sa aksyon ng gobyerno. Mula sa 66% noong Hunyo, 64% na ito nitong Setyembre. Bumaba rin sa 16% ang approved, habang 20% ang undecided. Sa parehong survey ng Pulse Asia, lumalabas din na
54% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat gawing prioridad ng administrasyon ang pagkontrol sa inflation. Pangalawa ang paglaban sa katiwalian. Sunod ay ang aumento sa sahod at pagsukbo sa kriminalidad. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa survey. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hinold up ng dalawang lalaking nagpanggap na customer ang isang tattoo shop sa Quezon City. Ang mga suspect ginapos pa mga tattoo artist at ang customer. Nasa frontline na balitang yan si Gar De Leon, exclusive. Sa kuha ng CCTV, iginapos ang dalawang armadong lalaki ang tatlong naabutan sa tattoo shop sa barangay Nagkaisang Nayon sa Novaliches, Quezon City. Isinara pa ng isa sa mga kawatan ang kurtina ng shop. Pagkatapos, nilimas na nila ang mga alahas at personal na gamit ng mga biktima. Tila planado ang pang-hold up dahil nagpanggap pang customer ang mga suspect. Nagpabook pa nga ng appointment at nagbayad pa ng 2,000 pisong down payment. Kung tutusin, mahirap hanapin ang lugar na ito sa Novaliches. Pero ang mga customer na hold-upper pala ay nagpabook pa ng kanilang schedule para lamang hold-upin ang lugar na ito. Pero nakakonect sa cellphone ng may-ari ng tattoo shop ang CCTV, kaya napanood niya ang pang-hold up. Dali-dali siyang tumawag sa barangay, then yung mga tambay doon, yung barangay din sa pulis. So nakapag-responde agad, then nahuli na yung dalawang suspect. Sa tulong ng mga tanod, pati naman nakatambay sa lugar at ng mga pulis, naaresto ang mga hold-upper. Nakuha sa mga suspect ang 2 baril. Nabawi rin naman ninakaw nilang alahas at ang ginamit na motorsiklo. Naharap sila sa reklamong robbery hold-up. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May update si Chris Aquino sa kanyang kalusugan. It's been a tough 8 weeks para kay Chris pero na-survive daw niya. Lumalaban daw siya para sa kanyang 2 anak na sina Josh at Bimp. Proud ding shinare ni Chris na into singing career ang kanyang bunsong anak. Marami raw ang nag-volunteer na i-coach si Bim para raw siyang singing doctor ni Chris. Si Chris ay nakikipaglaban sa autoimmune diseases. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, extended pa rin ang pagpupugay sa mga guro. Ang isang teacher naman sa Caloocan tila pinagtripan ang kapwa guro. Ay, nako, dadaan ang mabait na teacher. Sungit-sungit nyo kasi. Yan tuloy, wala kayong dala. Sana all. Sana all dapat nila. Sana all. Sana all. Sana all, gaya ni Teacher Jet. Flinex niya ang mga bag na regalo mula sa kanyang mga estudyante noong Teacher's Day. Tila nang iinggit si Teacher Jet dahil dumaan siya sa mga gurong wala naman dalang regalo. Biro ni Sir, mabait daw kasi siya at hindi masungit, kaya maraming nakaalala. Pero trip-trip at for content lang yan. Dahil ang totoo raw, wala namang gurong nabokya noong araw na yon. Wala rin daw masungit sa kanila, kaya love sila ng kanilang mga estudyante. Kayo ba nagbibigay din kayo nung nag-aaral kayo, high school or college sa Hindi, professor? Hindi. Wala. Taga-UP ako eh. Ay, kuripot ini. Ako, nagbibigay. Siguro, lasal ka no? Lasal ka. Lasal ka. Grabe yung judgment sa ano. Ay, grabe. Ikaw yan. Oo. Taga-UP ka rin eh. UP. Buti na lang, tinulugan ko yung UP. Lang kaya eh. Yan po ang 45 ng pag-imanis malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan at Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako naman po si Adlingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.